Bakit ba ang kupad-kupad mo? Bingi ka ba o sadyang tanga lang? Sabi ko, ayusin mo ang pagkakalatag ng alpombra dahil darating ang mga kaibigan ko. Konting dumi lang, bawas ang sweldo mo. Ang matinis at mapangaping tinig ni Cheska ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon. Si Luminada, na kilala rito bilang si Yaya Lumi, ay nanatiling nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa dekada ng paglalabada at pagtitinda sa lansangan ay muling dumanas ng hapdi habang pilit niyang itinutuwid ang bawat hibla ng mamahaling alpombra. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaang ang kanyang puting buhok ay tumakip sa mukhang puno ng mga guhit ng nakaraan. May mapait na kabalintunaan sa bawat punas niya sa sahig na gawa sa Italianong marmol. Ang mansyong ito, ang bawat haligi at bintana nito, ay itinayo mula sa pawis at bawat sentimong pinaghirapan niya upang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang kaisa-isang anak na si Giovanni. Ngayon, sa loob ng sarili niyang kaharian, siya ay itinuturing na isang basahan, isang aninong walang pangalan, isang katulong na pwedeng tapakan ng kahit na sino. Sa bawat pag-alipusta ni Cheska, tila may isang karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Subalit kailangang manatiling matatag ng kanyang kalooban. Nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na takong sa itaas na palapag, mabilis na tumayo si Luminada at nagtungo sa kusina. Doon, nakita niya ang nanay ni Cheska na si Imelda na masayang nilalamig ang isang platong puno ng sariwang prutas. Pagkakita sa kanya, kumuha si Imelda ng isang piraso ng balat ng ubas at basta na lamang itong itinapon sa sahig sa paanan ni Luminada. Ang kislap ng mapanguyam na tawa sa mga labi ng matanda ay sapat na upang magliyab ang anumang natitirang dignidad sa isang ordinaryong tao, ngunit hindi kay Luminada. Buong ingat niyang pinulot ang dumi. Ang kanyang likod ay bahagyang kumirot sa bawat pagyuko. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang karangyaan, dahan-dahang umakyat si Luminada patungo sa madilim na silid sa dulo ng pasilyo. Dito nakahiga ang kanyang buhay, ang kanyang anak na si Giovanni. Ang silid ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman at pansamantalang pagkabulag. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo ay tila isang ibong bali ang pakpak. Lumapit si Luminada. Ang kanyang mga hakbang ay kasing gaan ng isang pangarap upang hindi magising ang anak. Habang inaayos niya ang kumot ni Giovanni, napansin niya ang isang maliit na botelya sa ibabaw ng side table. Ang kanyang kamay ay nanginig nang makita ang puting pulbos na bahagyang nakakalat sa gilid ng takip nito. Ito ang unang dagok na nagpabagsak sa kanyang mundo sa hapong yon. Hindi ito ang gamot na inireseta ng doktor. Sa bawat paghigop ni Giovanni ng kanyang inumin, unti-unti pala siyang pinapatay ng sarili niyang asawa. Ang hapdi sa dibdib ni Luminada ay naging isang malapot na galit. Subalit kailangan niyang maging maingat. Yumuko siya at inilapit ang kanyang labi sa tainga ng anak, doon sa bahaging walang makakarinig kundi ang kanilang mga kaluluwa. Ang init ng kanyang hininga ay humahaplos sa pisngi ni Giovanni. Sa pagkakataong yon, hindi na siya ang bubong Yaya Lumi. Siya ang ina na handang makipaglaban sa kamatayan para sa kanyang supling. Anak, ang kanyang bulong ay tila isang banayad na kanta ng oyayi sa gitna ng bago. Andito na si inay. Huwag kang matakot. Babantayan kita kahit sa gitna ng dilim. Ngunit ang pangalawang dagok ay dumating ng mas masakit pa sa anumang sampal. Sa kanyang pagkahimbing, gumalaw ang mga labi ni Giovanni at isang pangalan ang kanyang binigkas sa gitna ng hirap. Isang pangalan na naging sanhi ng pagguho ng mundo ni Luminada. Cheska, mahal, tulungan mo ako. Napatitig si Luminada sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nangungulila sa liwanag.
Doon siya nakatayo, ang tanging nagmamahal sa lalaking ito, habang ang lalaking ito ay humihingi ng saklolo sa mismong taong may hawak ng kutsilyong nakatarak sa kanyang likuran. Gaano ba katagal bago mabulag ang puso ng isang anak sa katotohanan at hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makitang ang sariling dugo ay unti-unting nilalaso ng pag-ibig na akala niya ay totoo? Ang tanging sagot na natanggap ni Luminada ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa bawat patak ng luha na hindi niya hinayaang mahulog. Nanatili siyang anino sa dilim, nag-iisang saksi sa isang krimen ng kataksilan, habang ang tanong ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pagmamahal ng isang ina upang talunin ang laso ng isang asawa? Ang bawat paghinga ni Giovanni ay tila isang mabigat na pasanin na humahakab sa kanyang dibdib, isang mahinang tunog ng paghihirap na tanging ang pandinig lamang ng isang ina ang makakaramdam. Sa loob ng silid na nababalot ng amoy ng luma at matapang na kemikal, dahan-dahang lumapit si Luminada. Bitbit niya ang isang baso ng maligamgam na tubig, subalit sa loob ng kanyang palad ay nakatago ang isang maliit na supot ng mga dahon ng pito-pito at pandan na kanyang pinalambot sa init. Ito ang tanging panlaban niya sa unti-unting pag-ubos ng buhay ng kanyang anak. Nang marinig niya ang papalapit na mga yabag ni Cheska, mabilis na kumilos si Luminada. Sinadya niyang itabig ang botelya ng gamot na nasa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng bubog at ang pagkalat ng likido sa sahig ay naging hudyat ng isang kunwaring aksidente. Ang puting pulbos na inihalo ni Cheska ay humalo na sa dumi ng sahig, na wala ang bagsik nito sa gitna ng pagmamadali ni Luminada na punasan ang kalat bago pa pumasok ang nagngangalit na asawa ni Giovanni. Ano na namang ginawa mo, matandang clumsy? Ang boses ni Cheska ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang sahig. Pati ba naman ang pag-abot ng gamot, hindi mo magawa ng tama? Do you have any idea how expensive those supplements are? You are really a burden to this household. Hindi sumagot si Luminada. Hinayaan niyang tumulo ang pawis sa kanyang noo habang mabilis na nililinis ang bakas ng lason. Sa kabila ng mura at pananakit, nagtagumpay siya. Ang inihanda niyang natural na lunas, ang siyang ipinainom niya kay Giovanni nang makaalis si Cheska upang sumalubong sa isang panauhin. Sa bawat paglagok ni Giovanni, tila may haplos ng pag-asa na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang matalas na amoy ng pandan ay tila isang mensahe mula sa nakaraan. Isang pamilyar na samyo na nagpamulat sa diwa ng kanyang anak. Vuvu? Bakit amoy? Bakit amoy kusina ni Mama? Ang mahinang boses ni Giovanni ay nagpatigil sa mundo ni Luminada. Ang kanyang anak, kahit bulag at hirap, ay nagsisimula ng makaalala. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na naputol nang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Cheska, kasama ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting Amerikana. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng malasakit ng isang doktor. Si Rico ito, ang lalaking matagal nang nanloloob sa buhay at karangalan ng pamilya ni Giovanni. Sila ang mga lobo na nagdadamit tupa sa loob ng sariling kuta ng kanyang anak. Gio, babe, this is Rico. He's the best physical therapist in town. Siya ang mag-aalaga sa'yo para mas bumilis ang recovery mo. Wika ni Cheska sa tinig na tila bahani sa tamis, ngunit may pait na nakatago sa bawat pantig. Mabilis na itinulak ni Rico si Luminada sa isang tabi upang lumapit sa kama. Ang bawat hawak ni Rico sa braso ni Giovanni ay tila ba isang paglapastangan. Napilitang umurong si Luminada sa sulok ng silid hanggang sa makita niya ang pintuan ng malawak na closet na bahagyang nakabukas. Doon siya nagtago sa gitna ng kadiliman at ng mga amoy ng mamahaling pabango ni Cheska upang pakinggan ang katotohanang hindi masabi sa liwanag. Mula sa maliit na siwang, narinig niya ang tawanan ng dalawa. Ang malakas at mapang-uyam na halakhak ni Rico ay tila isang sampal sa kanyang mukha.
Look at him, Cheska. Ang dating hari ng real estate, ngayon ay parang tuod na hindi man lang tayo makita habang nag-e-enjoy tayo rito. Ani Rico, habang hinahaplos ang buhok ni Cheska sa harap mismo ng kanyang asawang nakahiga. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, makuha natin ang pirma niya sa huling dokumento. Once he signs the transfer of the holding company, he's good as dead anyway. Sagot ni Cheska na tila ba ang buhay ng isang tao ay isang piraso lamang ng basura. And that old maid, I think she's getting suspicious. Kailangan na nating gawa ng paraan ang bubong niyan. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong bumabaon sa puso ni Luminada. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa magkaroon ng bakas ng dugo. Narinig niya ang kalansing ng kutsara sa baso. Lumabas ang dalawa sa closet at muling lumapit sa kama. Napansin ni Rico ang isang tasa ng tsaa na nasa gilid, ang tsaang inihanda ni Luminada para sa kanyang anak. Ang kulay nito ay mas madilim, ang amoy ay hindi katulad ng mga kemikal na kanilang inihahalo. Ang mukha ni Rico ay nagbago, naging masama at puno ng pagduda. Hoy, matanda! Lumabas ka riyan! Sigaw ni Rico habang tinitingnan ang paligid. Napilitang lumabas si Luminada mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang balikat ay nakayuko, ngunit ang kanyang kalooban ay parang isang pader na hindi matitibag. Kinuha ni Rico ang tasa at inilapit ito sa mukha ni Luminada. Ang mainit na usok nito ay humahaplos sa kanyang ilong, isang paalala ng kanyang huling pag-asa. Iba ang amoy nito. Anong inilalagay mo sa inumin ng pasyente ko? Baka gusto mong lasunin ang asawa ng best friend ko? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Sige nga, kung walang mali rito, patunayan mo. Inumin mo lahat ito sa harap namin. Ngayon din. Nanigas ang buong katawan ni Luminada. Alam niyang sa loob ng tsaang iyon ay mayroon pang natitirang bakas ng gamot na inihulog ni Cheska kanina bago niya ito naitapon ng buo. Kung iinumin niya ito, maaaring manghina ang kanyang katawan. Ngunit kung hindi, malalaman nila ang kanyang lihim at tuluyan silang mawawala ng pagkakataong mailigtas si Giovanni. Tiningnan niya ang kanyang anak na tila ba humihingi ng lakas ng loob. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, itinaas ni Luminada ang kanyang nanginginig na kamay at kinuha ang tasa. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Ang mainit na likido ay dumaloy sa lalamunan ni Luminada, isang mapait at tila nanunuot na hapdi na agad gumuhit sa kanyang sikmura. Bawat lagok ay tila isang sumpa, isang lason na kusa niyang tinanggap upang protektahan ang lihim ng kanyang pagmamahal. Sa harap niya, ang mga mata ni Rico at Cheska ay tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang pagbagsak, mapanuri at walang bahid ng awa. Nang maubos ang huling patak, dahan-dahang ibinaba ni Luminada ang tasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagsisimulang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, subalit pinilit niyang manatiling tuwid ang tayo. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay sa gitna ng dusa. Wala pong lason ang tsaa. Senyora, ang kanyang boses ay paos, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nang makitang wala namang nangyari sa matanda, inirapan lamang siya ni Cheska at niyaya na si Rico na lumabas ng silid. Pagkasara ng pinto, mabilis na nagtungo si Luminada sa banyo ng mga katulong. Doon, sa gitna ng malamig na sahig at amoy ng sabon, pilit niyang isinubo ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagduwal niya ay tila pagluwa ng sarili niyang bituka, isang masakit at nakakapanghihinang proseso upang mailabas ang mapanganib na kemikal. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo, ang tanging naging saksi sa kanyang tahimik na paghihirap,
Tila isang koro na sumasabay sa kanyang mga impit na daing. Pagkaraan ng ilang oras, sa kabila ng panghihina ng kanyang tuhod, nagtungo si Luminada sa kusina. Sa gabing iyon, tila may bulong ang hangin na nagsasabing kailangan niyang gawin ang isang bagay na magpapaalala kay Giovanni sa kanyang tunay na pagkatao. Kinuha niya ang sariwang sampalok, ang mga pulang kamatis, at ang pinakamagandang bahagi ng baka. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sangkap ay tila isang ritual ng pag-ibig. Ang amoy ng kumukulong asim ng sinigang ay unti-unting napuno ang buong mansyon. Isang samyong hindi nabibili ng salapi. Isang amoy na nagmumula sa mga alaala ng isang payak na tahanan sa probinsya. Anong amoy yan? Nakakasulasok. Sino ang nagluto ng pagkain mahirap na yan dito sa bahay ko? Ang boses ni Cheska ay pumailan lang habang pababa siya ng hagdan. Takip ang kanyang ilong ng isang mamahaling panyo. Ako po, senyora. Naisip ko po na baka makatulong ito sa gana ng pagkain ni Senyor Giovanni. Mahinahong sagot ni Luminada habang isinasalin ang sabaw sa isang mangkok na porselana. Walang kwenta. Itapon mo yan sa aso. Hindi kakain ng basura ang asawa ko. Aktong kukunin ni Cheska ang mangkok upang ihulog ito sa lababo nang biglang marinig ang isang boses mula sa intercom ng silid ni Giovanni. Cheska, dalhin niyo rito ang pagkain na yan. Gusto kong matikman ang amoy na yan. Ang boses ni Giovanni ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Walang nagawa si Cheska, kundi ang hayaan si Luminada na dalhin ang pagkain sa itaas. Sa loob ng silid, dahan-dahang iniangat ni Luminada ang ulo ng kanyang anak. Ang unang subo ng mainit na sabaw ay dumampi sa mga labi ni Giovanni. Ang asim ng sampalok at ang linamnam ng baka ay tila isang susi na nagbukas sa isang matagal nang nakasarang pinto sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata, na balot pa rin ng kadiliman, ay biglang nangilid ang luha. Inay, ang mahinang bulong ni Giovanni ay sapat na upang magunita ni Luminada ang lahat ng pagod niya noong bata pa ito. Bakit ang lasa nito ay tila yakap mo noong ako'y bata pa? Ang mga luha ni Giovanni ay pumatak sa mangkok, humalo sa sabaw ng sinigang. Ito ang golden moment na matagal nang pinapangarap ni Luminada, ang makilala siya ng kanyang anak sa kabila ng kanyang disguise. Subalit ang sandaling iyon ay biglang nabasag ng mabilis na lumapit si Cheska at tinabig ang mangkok mula sa mga kamay ni Luminada. Ang mangkok ay tumama sa sahig at nagkapita-pita. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa mga paa ni Luminada, nag-iiwan ng mapulang marka ng pagkapaso. Tama na ang drama na ito. Ikaw, matandang vuvu, lumabas ka na rito. Huwag mong lalasunin ang isip ng asawa ko sa mga alaala ng kahirapan niya. Rinit ni Cheska habang itinutulak si Luminada palabas. Nanatiling nakatayo si Luminada sa labas ng pinto. Ang kanyang balat ay humahapdi sa pasong na tamo. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang muling mabulag ang kanyang anak. Sa katotohanan, dahil sa pananakot ni Cheska. Sa loob, narinig niya ang boses ni Cheska na tila isang anghel habang binubulungan si Giovanni ng mga kasinungalingan. Habang sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila mga luhang hindi matuyo-tuyo. Hanggang kailan kayang tiisin ni Luminada ang hapdi ng pasong dulot ng apoy at ang hapdi ng pasong dulot ng kawalan ng utang na loob? At ano ang gagawin ni Giovanni ngayong ang kanyang dila ay nakatikim na ng katotohanan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakagapos sa kasinungalingan? Ang bawat pintig ng puso ni Giovanni sa ilalim ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Sa loob ng ilang araw, natutunan niyang maging isang bihasang aktor sa sarili niyang kama. Kapag inilalapit ni Cheska ang mapait na puting pulbos sa kanyang mga labi, tinatanggap niya ito ng walang reklamo. Subalit maingat niya itong itinatago
sa ilalim ng kanyang dila. Sa sandaling tumalikod ang kanyang asawa upang makipagtawanan kay Rico sa kabilang dulo ng silid, mabilis niyang iniluluwa ang lason sa isang piraso ng tissue na lihim na inilalagay ni Luminada sa ilalim ng kanyang unan. Ang kadilimang dati ay ganap at nakakatakot ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga anino. Sa tulong ng mga lunas na lihim na ibinibigay ni Luminada, ang paningin ni Giovanni ay tila isang bintanang dahan-dahang pinupunasan ang hamog. Nakikita na niya ang mga malabong hugis, ang matayog na figura ni Rico na palaging nakadikit kay Cheska, at ang maliit, medyo kuba, ngunit matatag na anino ni Luminada na palaging nasa gilid, naghihintay ng pagkakataong makapagsilbi. Isang hapon, habang ang buong mansyon ay tila nahihimbing sa init ng araw, pumasok si Luminada sa silid upang palitan ang mga florera ng bulaklak. Akala niya ay tulog ang kanyang anak. Subalit sa kanyang pagkagulat, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso. Hindi ito ang hawak ng isang pasyenteng nanghihina. Ito ang hawak ng isang lalaking gising ang diwa at puno ng determinasyon. Huwag kang magsasalita, inay. Alam ko na ang lahat. Ang bulong ni Giovanni ay kasing talas ng isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Ang mga tuhod ni Luminada ay tila naging halaya sa sobrang emosyon. Nais niyang humiyaw, nais niyang yakapin ang kanyang anak at sabihing patawarin siya sa lahat ng dusa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang apron ang isang lumang cassette recorder, ang kagamitang naglalaman ng mga boses ng kataksilan na kanyang naitala sa mga nakaraang gabi. Inilagay niya ito sa ilalim ng palad ni Giovanni, isang sandata na mas matalas pa sa anumang balisong. Gamitin mo ito, anak. Huwag kang magmamadali. Magpalakas ka muna, sagot ni Luminada. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay nagkaintindihan ng walang karagdagang salita. Si Giovanni ay nagsimulang magkunwaring natutulog muli nang marinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Pumasok si Cheska, suot ang isang pulang bestida na tila sumasagisag sa kanyang kamandag. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Giovanni habang nangyayari ang lihim na pagkakaisa sa itaas na palapag. Sa ibaba naman, sa madilim at maalikabok na silid-imbakan na nagsisilbing kwarto ni Luminada, isang panganib ang nagsisimulang mamuo. Si Imelda, ang ina ni Cheska, ay nangingialam sa mga kagamitan ni Luminada. Naghahanap siya ng anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala na ang vuvong katulong na ito ay hindi basta-basta isang yaya. Ang kanyang mga daliri na puno ng mamahaling singsing ay napatigil nang mahawakan niya ang isang maliit na sisidlan sa ilalim ng sapin ng kama. Sa loob nito ay isang kupas na litrato, isang larawan ng isang mas batang Luminada na karga-karga ang isang sanggol na Giovanni sa harap ng isang maliit na tindahan. Ang mga mata ni Luminada sa litrato ay may kislap ng dangal na hindi kayang burahin ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Imelda habang inihahambing ang mukha ng babae sa larawan sa mukha ng matandang katulong na kanilang inaapi sa araw-araw. Ang bawat guhit sa noo, ang natatanging hugis ng mga mata, at ang matikas na tindig sa kabila ng suot na lumang damit, lahat ay tumutugma. Hindi lang ito isang simpleng katulong. Ito ang tunay na reyna ng tahanang ito na matagal na nilang inakala na wala na sa mundong ito. Oh my God, I knew it. Kaya pala, iba ang aura ng matandang ito. Bulong ni Imelda sa sarili habang mabilis na isinisilid ang larawan sa loob ng kanyang mamahaling bag. Hindi pwedeng malaman ni Gio ang totoo. Kung malalaman niyang nandito ang nanay niya, we're finished. All the money, the assets, mawawala lahat sa atin. Habang nagpapakasasa si Imelda sa kanyang natuklasan, sa itaas na palapag naman ay tila isang anghel ng katapatan ang dahan-dahang gumagapang sa puso ni Giovanni. Sa bawat haplos ni Luminada sa kanyang noo, nararamdaman niya ang init na nagmumula sa mga palad na puno ng kalyo. Ang bawat haplos
na tila isang panalangin na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, pilit na itinatago ni Giovanni ang nagbabadyang luha. Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang maging matatag. Ang bawat mahinang bulong niluminada ng mga berso mula sa Biblia ay nagsisilbing baluti niya laban sa kamandag na nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang yumuko si Luminada at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Sa isang saglit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sipa at sampal na natanggap niya mula kay Cheska ay tila naglaho. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling tila tumigil ang mundo, at ang tanging nananatili ay ang wagas na pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Bago siya lumabas, muli niyang ginawa ang pamilyar na krus sa noo ni Giovanni gamit ang kanyang hinlalaki, isang basbas na paulit-ulit niyang ginagawa mula pa noong sanggol pa ang kanyang anak. Ngunit sa labas ng silid, sa dulo ng pasilyo, naghihintay ang isang panganib na hindi nila inaasahan. Si Imelda, na tila isang aninong puno ng puot, ay nakasandal sa pader habang hinihimas ang kanyang bag na kinalalagyan ng nagnakaw na litrato. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat pagdaan ni Luminada. "Cheska, kay Mari ka nga," tawag ni Imelda sa kanyang anak, sa isang pabulong na boses na puno ng tensyon nang magtagpo sila sa sala. "What is it, Mom?" "I'm busy planning the anniversary party. You know how important this is for our image," sagot ni Cheska habang tinitingnan ang listahan ng mga mamahaling alak sa kanyang tablet. "Stop that for a second. Alam mo ba kung sino talaga ang vuvong katulong na yan?" Inilabas ni Imelda ang kupas na larawan at halos isampal ito sa harap ng mukha ni Cheska. Siya ang nanay ni Giovanni, ang biyenan mong akala natin ay naghihirap sa kung saang sulok ng mundo. Narito mismo sa loob ng pamamahay na ito. Ang tablet sa kamay ni Cheska ay tila naging napakabigat. Ang kanyang mga daliri ay nanigas habang tinititigan ang larawan. Ang kislap ng takot ay panandali ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapanganib na ningning. Isang mabilis na plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na hindi lamang tatapos sa paghihinala ni Luminada, kundi tuluyang magpapatapon dito palabas ng kanilang buhay. Kung ganoon, kailangang maglaho ng Reyna sa lalong madaling panahon, rinit ni Cheska. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. "Mom, remember your diamond ring? The one that's worth millions? Tonight, we're going to lose it. And we're going to find it in the most disgusting place in this house." Ang dalawa ay nagpalitan ng makahulugang ngiti. Isang kasunduan ng kasamaan na nabuo sa gitna ng karangyaan. Habang sa kabilang panig ng mansyon, si Luminada ay tahimik na naghahanda ng gatas ni Giovanni. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay patungo na sa isang bitag na sadyang inihanda upang durugin ang kanyang natitirang dignidad. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang naging manipis, nagbababala ng isang kaganapang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Sino ang mas mabilis? Ang anak na unti-unti nang nagkakaroon ng paningin o ang asawang handang pumatay ng dangal para sa kayamanan? "Nasaan ang singsing ko? Magnanakaw! May magnanakaw sa loob ng sarili nating bahay." Ang matinis na sigaw ni Imelda ay tila isang matalas na kidlat na bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa loob ng maliit na kusina, napatigil si Luminada sa kanyang ginagawa. Maingat niyang pinupunasan ang isang maliit na anghel na gawa sa porselana, isang lumang alaala na ibinigay sa kanya ni Giovanni noong bata pa ito. Ang bawat haplos niya sa porselana ay puno ng pag-iingat. Tila ba doon niya ibinubuhos ang lahat ng pangungulila na hindi niya maipakita sa anak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang pumasok si Cheska, kasunod ang kanyang inang si Imelda na tila uusok ang ilong sa galit. "Ilabas mo ang bag mo, matandang buvu." "Ngayon din," rinit ni Cheska habang marahas na hinahablot ang lumang sako
na nagsisilbing bag ni Luminada sa paniniw, mamang. Hindi pa man nakakasagot ang matanda. Mabilis na ibinuhos ni Cheska ang lahat ng laman nito sa gitna ng sala. Nagkalat ang isang kupas na panyo, ilang butil ng gamot na taudok, at ang isang maliit na pitakang gawa sa abaka. Kasunod ng isang malakas na tunog ng metal na tumama sa matigas na sahig, isang nagniningning na singsing na may malaking diamante ang gumulong sa paanan ni Imelda. Ang kislap nito ay tila nanunokso, isang piping saksi sa isang kasalanan ng hindi kailanman ginawa ni Luminada. Kita mo na, sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga mahihirap na katulad mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luminada, naging sanhi upang tumama ang kanyang katawan sa gilid ng mesa. Ang hapdi sa kanyang mukha ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang dangal na niyuyurakan sa harap ng lahat. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Giovanni ang bawat sigaw at ang tunog ng palad na tumama sa balat. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa pagnanais na tumayo at protektahan ang kanyang ina. Subalit sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng nakabukas na pinto. Kahit malabo pa ang kanyang paningin, nakita ni Giovanni ang marahang pag-iling ng kanyang ina. Isang piping pakiusap na huwag munang kumilos, na huwag masira ang lahat ng kanilang pinaghirapan para sa isang sandali ng galit. Ang sakripisyong ito ni Luminada, ang pagtanggap ng kahihiyan para sa kaligtasan ng kanyang anak, ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na naranasan ni Giovanni. Wala po akong kinuha, Senyora Imelda. Parang awa niyo na. Ang boses ni Luminada ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng dalawang babaeng tila mga reyna ng kasamaan. Ang bawat pagluhod niya ay tila isang piraso ng kanyang puso na nadudurog. Ginawa niya ito, hindi para humingi ng tawad sa kasalanang hindi niya ginawa, kundi upang manatili sa tabi ng kanyang anak. Patawarin niyo po ako. Baka po nagkamali lang ako nang nailagay sa bag. Huwag niyo po akong paalisin. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa aking anak. Ang kanyang boses ay naging isang pagsamo na sapat na upang magpalambot sa puso ng kahit na sino, maliban sa dalawang pusong bato sa kanyang harapan. Akala mo ba madadala mo kami sa iyak-iyak mo? Ang sabi ni Cheska habang itinutulak ang balikat ni Luminada gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Mom, don't call the police yet. Sayang ang oras natin. Better lock her up in the basement. Doon siya nararapat, kasama ng mga daga at dumi. Sa utos ni Cheska, pinalibutan si Luminada ng dalawang bodyguard na kanilang binayaran. Kinaladkad nila ang matanda patungo sa madilim at malamig na silid sa ilalim ng lupa. Ang tunog ng bakal na pintuan na isinasara at ang pag-ikot ng susi ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng mansyon. Sa loob ng silid ni Giovanni, habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa paligid, mabilis na kinapkap ng kanyang mga kamay ang ilalim ng kanyang unan. Inilabas niya ang isang maliit na mobile phone na lihim niyang itinago. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinindot ang isang numero na matagal na niyang kabisado. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay wala ng bakas ng panghihina. Handa na ang lahat. Bukas, sa araw ng aming anibersaryo, siguraduhin mong walang makakatakas sa kanila. Ano ang plano ni Giovanni habang ang kanyang ina ay nakakulong sa madilim na hamban ng basement? At hanggang kailan matitiis ni Luminada ang lamig at takot sa ilalim ng lupa para lamang sa tagumpay ng kanyang anak? Pirmihan mo na ito, Giovanni. Huwag ka nang magmatigas. Ginagawa ko lang naman ito para hindi ka na ma-stress sa pagpapatakbo ng kumpanya habang nagpapagaling ka. Ang boses ni Cheska ay tila isang malambot na seda, ngunit sa pandinig ni Giovanni
Ito ay kasing talas ng isang patalim. Ang malalakas na patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa bubungan ng mansyon. Tila ba mga kamao ng langit na nagnanais pumasok sa loob upang saksihan ang kataksilang nagaganap. Sa labas, ang kulog ay tila isang galit na boses na yumanig sa buong gusali, sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Giovanni. Ramdam ni Giovanni ang lamig ng bolpen na inilagay ni Cheska sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang mga mata, na bagaman nakakakita na ng mga anino, ay nananatiling nakapikit upang itago ang naglalagablab na puot. Sa kanyang balat, nararamdaman niya ang malapot na halimuyak ng pabango ni Cheska, ang amoy na dati ay simbolo ng kanyang ligaya. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang kamatayan. Hindi ko makita kung saan ako pipirma, Cheska. Ang mahinang tugon ni Giovanni. Ang kanyang boses ay sadyang pinaos at pinahina. Isang paraan upang patagalin ang oras, isang paraan upang maghintay sa tamang sandali. Ito, dito sa linyang ito, gabayan ko ang kamay mo, babe. Ani Cheska, habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Ngunit sa bawat paghawak nito, tila nakakaramdam si Giovanni ng hapdi. Tila ba sinusunog ng balat ni Cheska ang kanyang sariling laman. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Hindi na ito ang doktor na nagkukunwaring may malasakit. Ito na ang hayop na naghihintay na malapa ang kanyang biktima. Bilisan mo na, Gio. Sayang ang oras. Marami pang naghihintay sa baba para sa anniversary nyo. Mas maganda kung tapos na ito bago tayo humarap sa kanila. Ang boses ni Rico ay puno ng pagkainip. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na patalim, isang tactical knife na ginagamit niya upang pagbantaan ang isang lalaking akala niya ay walang kalaban-laban. Inilapit ni Rico ang dulo ng patalim sa leeg ni Giovanni, sapat na upang maramdaman ng huli ang lamig ng bakal. Pirmihan mo na yan! O gusto mong mapadali ang pagkikita niyo ng nanay mo sa kabilang buhay? Samantala, sa ilalim ng mansyon, sa madilim at maalikabok na basement, si Luminada ay nakikipagbuno sa kanyang sariling tadhana. Ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang init ng kanyang pagmamahal sa anak ang nagsisilbing apoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kuko ay puno na ng dumi at bahagyang dugo dahil sa pagkamot sa kahoy na pintuan. Pilit na hinahanap ang anumang kahinaan sa kandado. Ang bawat paghinga ni Luminada ay puno ng pakiusap sa langit. Hindi siya sumusuko. Sa gitna ng kadiliman, nakakita siya ng isang kalawanging piraso ng bakal na nakadikit sa gilid ng isang lumang kabinet. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang ipasok ito sa pagitan ng pinto at ng hamba. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa kahoy ay tila isang awit ng paglaya na tanging siya lang ang nakakarinig. Anak, kaunting tiis pa. Parating na si inay. Bulong niya sa sarili habang ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Sa itaas, ang bolpen ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa papel. Ang dulo nito ay malapit na sa linyang maglilipat ng lahat ng pag-aari ni Giovanni sa kamay ng mga traidor. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ang nanggaling sa labas ng silid. Bumukas ang pinto ng marahas. Si Luminada ay nakatayo doon, hingal na hingal. Basa ng ulan at pawis, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang mabigat na plorera na gawa sa tanso, ang kanyang sandata, laban sa mga lobong nagtatangkang ubusin ang kanyang dugo at laman. Huwag mong itutuloy ang pirma, Giovanni. Ang sigaw ni Luminada ay yumanig sa buong silid. Tila ba isang utos mula sa isang reyna. Napatigil si Rico, napalingon si Cheska,
Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot. Ngunit si Rico, sa kanyang pagkagulat, ay masinigpitan ng hawak sa patalim sa leeg ni Giovanni. Isang hakbang pa, matandang hukluban, at lalaslasin ko ang leeg ng anak mo. Banta ni Rico, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Luminada ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya umurong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig sa silid ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang mabigat na paghinga ng bawat isa. Makaliligtas ba si Giovanni mula sa patalim ni Rico? At ano ang gagawin ni Luminada ngayong nasa bingit na ng kamatayan ang kanyang kaisa-isang anak? Ang malakas na hagupit ng hangin sa labas ay tila sumasabay sa bagsik ng bawat tibok ng puso ni Luminada. Hawak ang mabigat na plorerang tanso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing tigas ng bato. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang suot na lumang uniforme. Bitawan mo ang anak ko, Rico. Hayop ka. Ang sigaw ni Luminada ay nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Step back, you crazy old woman. I'll do it. I'll really kill him. Rinit ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at desperasyon habang mas lalong diniinan ang patalim sa leeg ni Giovanni. Isang manipis na guhit ng pula ang unti-unting lumabas sa balat ng kanyang anak. Isang tanawing nagpadilim sa paningin ni Luminada. Hindi na nag-isip ang ina. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinato niya ang plorerang tanso patungo kay Rico. Ang bigat ng metal ay tumama sa balikat ng lalaki, sapat na upang mawawala ito sa balanse. Ngunit sa kanyang pagbagsak, nahablot ni Rico ang laylayan ng baro ni Luminada. Sa isang marahas na pagtulak, ang katawan ng matanda ay tumalsik patungo sa bukana ng malawak na hagdanan ng mansyon. Ang bawat pagtama ng likod ni Luminada sa matitigas na baitang ng naira ay tila isang malakas na pagtambol ng kamatayan. Ang tunog ng pagkabali ng mga buto at ang marahas na paghampas ng kanyang ulo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Tila ba dinala ng hangin ang bawat hibla ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa huling baitang, ang katawan ni Luminada ay nanatiling nakahandusay, walang galaw, habang ang isang malapot at mainit na likido ay dahan-dahang gumuguhit sa makintab na marmol. No! Inay! Isang pagsigaw na nagmula sa kailaliman ng lalamunan ni Giovanni ang yumanig sa silid. Sa gitna ng kanyang naglalagablab na galit, marahas na hinablot ni Giovanni ang puting tela na nakabalot sa kanyang mga mata. Ang pagkapunit ng gasa ay tila naging hudyat ng kanyang pagbabalik. Ang kadilimang dati ay naghahari, ay biglang naglaho, napalitan ng isang malinaw at nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang paningin ay bumalik. Hindi lamang ang kakayahang makakita, kundi ang talas ng paningin ng isang anak na nakasaksi sa paglapastangan sa kanyang ina. Tumayo si Giovanni mula sa pagkakahiga. Ang kanyang tindig ay hindi na sa isang pasyenteng nanghihina. Ito na ang tindig ng isang leon na handang pumatay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa duguang katawan ng kanyang ina sa ibaba. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila isang pagyanig ng lupa. Bawat isa ay puno ng bigat ng kanyang hoyhan at galit. Gio, let me explain. I didn't mean to. Ang boses ni Cheska ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang dahan-dahang umaatras patungo sa pader. Si Rico naman ay pilit na gumagapang palayo. Hawak ang kanyang balikat na may malaking pasa. Hindi sila pinansin ni Giovanni. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina at maingat na inangat ang ulo nito sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marumi sa tinta ng mga dokumento, ay nababalot na ngayon ng dugo ng kanyang inay. Ang bawat hikbi ni Giovanni ay tila isang pagsamo sa langit. Inay, gumising kayo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako.
dahil naging bulag ako. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang pisngi ni Luminada, humahalo sa pulang likidong simbolo ng dakilang sakripisyo ng isang ina. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malawak na libingan hanggang sa dahan-dahang iangat ni Giovanni ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kulay na tila ba nanggagaling sa impyerno. Tiningnan niya si Cheska, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng akala niya ay kanyang katuwang. Ngunit ang siyang naging mitya ng pagdurusa ng kanyang ina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Giovanni, isang nanangiting walang bahid ng awa. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay mas nakakatakot pa sa kulog sa labas. Welcome to hell, Cheska. Ngayon, mararamdaman niyo kung paano magmakaawa ang isang taong nawalan na ng lahat. Sino ang makapagliligtas kay Cheska at Rico mula sa puot ng isang anak na nagising na sa katotohanan? At may pag-asa pa bang muling dumilat ang mga mata ni Luminada upang masaksihan ang hustisyang matagal na niyang ipinaglalaban? Akala niyo ba ay ganoon kadali ang lahat? Na pagkatapos ninyong yurakan ang dangal ng aking ina, ay hahayaan ko na lang kayong lumakad palayo na parang walang nangyari. Ang boses ni Giovanni ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng lupa, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang dahan-dahang ibinababa ang sugatang katawan ni Luminada sa malambot na alpombra, tumayo siya ng tuwid. Ang bawat hibla ng kanyang suot na mamahaling barong ay nabahira na ng dugo. Ngunit hindi ito nagpahina sa kanyang tindig. Sa halip, ito ang naging simbolo ng kanyang pagbangon. Sa isang mabilis na pagpindot sa control panel sa dingding, ang lahat ng automatikong pintuan ng mansyon ay sabay-sabay na nag-lock. Ang tunog ng mga bakal na bumabara sa bawat lagusan ay tila isang malakas na pagbagsak ng martilyo ng hustisya. Napasinghap si Cheska. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang pilit na kinakalampag ang pintuan, ngunit wala siyang takas. Gio, please, makinig ka sa akin. I did this because I love you. Pinaniwala ako ni Rico na kailangan nating gawin ito para sa future natin. Rinit ni Cheska, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, ngunit alam ni Giovanni na bawat butil nito ay lason. Ang kanyang gaslighting ay wala nang talab sa lalaking dilat na ang mga mata sa katotohanan. Hindi sumagot si Giovanni. Sa halip, inilabas niya ang maliit na cassette recorder na ibinigay ng kanyang ina. Sa isang mahinang pagpindot sa butones, ang katahimikan ng mansyon ay napunuan ng isang boses na kasing talas ng patalim. Once he signs the transfer, he's good as dead anyway. And that old maid, kailangan na nating gawan ng paraan ang bubong yan. Ang sariling boses ni Cheska ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Tila isang multo na sumasampal sa kanyang sariling mukha. Ang bawat salita ng kataksilan, ang bawat halakhak nila ni Rico habang pinaplano ang pagpatay kay Giovanni ay narinig ng lahat, mga katulong na nakasilip sa malayo. At ang mga gwardiyang kanina lang ay binabayaran ni Cheska. Hindi totoo yan. Fake yan. Sigaw ni Imelda, ang ina ni Cheska. Habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling bestida. Giovanni, huwag kang maniwala sa matandang yan. Niloloko ka lang niya. Tama na, Imelda. Ang bawat salita niyo ay lalong nagpapabaon sa inyo, sa hukay na kayo rin ang naghukay. Malamig na tugon ni Giovanni. Sa labas, ang naghahalo-halong kulay ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang humalik sa mga bintana ng mansyon, sinasabayan ng matinis at paulit-ulit na babala ng mga sasakyan ng batas. Ang mga awtoridad na lihim na tinawagan ni Giovanni ay dumating na. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa labas ng pinto ay tila isang koro ng nalalapit na pagbagsak ng mga traidor. Nang pilit na buksan ng mga pulis ang pinto, tanging ang hitsura ng desperasyon ang makikita kay Cheska. Sinubukan niyang lumuhod,
Sinubukan niyang hawakan ang mga paa ni Giovanni, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, umurong ang lalaki. Ang kanyang pandidiri ay mas masakit pa sa anumang sampal. Dalhin niyo na sila at siguraduhin ninyong sa pinakamadilim na selda sila mapupunta. Utos ni Giovanni sa mga pulis. Habang itinuturo ang dalawang babaeng kanina lang ay tila mga reyna, ngunit ngayon ay mga basang sisiw na kinakaladkad palabas ng kanilang sariling palasyo ng kasinungalingan. Habang ang katahimikan ay unti-unting bumabalik sa mansyon, muling lumuhod si Giovanni sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na pisngi ni Luminada. Ang bawat segundo ng paghihintay sa ambulansya ay tila 1 taon ng pagdurusa. Inay, nakuha na natin ang hustisya, pero anong silbi ng lahat ng ito kung iiwan niyo ako? Ang kanyang bulong ay tila isang panalangin na lumipad patungo sa langit, puno ng hoyhan at takot. Ang duguang katawan ni Luminada ay nanatiling walang galaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tila ba tapos na ang kanyang misyon sa mundong ito? Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, ang tunog ng sariling hikbi ni Giovanni ang tanging maririnig. Isang paalala na sa kabila ng tagumpay laban sa kasamaan, ang pinakamamahalagang kayamanan niya ay unti-unti nang bumibitiw. Magigising pa ba ang reyna ng tahanan upang marinig ang paghingi ng tawad ng kanyang anak? O ang hustisyang ito ay magsisilbi na lamang na isang malamig na alaala sa ibabaw ng isang puntod? Ang bawat sandali sa loob ng pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng isang malawak na disyerto ng kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng gamot at matapang na kemikal na panlinis ay nanunuot sa bawat paghinga ni Giovanni. Tila ba ipinapaalala nito ang bawat pagkakamaling kanyang nagawa. Nakaupo siya sa isang malamig na selyadong upuan. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang dumi at tuyong dugo sa kanyang mamahaling barong ay tila mga tatak ng sumpa. Bawat isa ay paalala ng duguang katawan ni Luminada sa paanan ng hagdanan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang basahan, ang matandang kinaladkad sa basement, ay ang mismong ina na nagluwal at nagpalaki sa kanya. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang alaala ng mapagmalasakit na haplos ng Yaya Lumi ay humahalo sa mga alaala ng kanyang tunay na ina noong siya ay bata pa. Bakit hindi ko napansin? Bakit hinayaan kong bulagin ako ng pag-ibig sa isang demonyo? Ang bulong ni Giovanni ay halos hindi marinig. Isang mahinang daing na nilalamon ng katahimikan ng gabi. Ang regular at walang buhay na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Luminada sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabagal na orasan ng tadhana. Sa bawat guhit ng liwanag sa monitor, nararamdaman ni Giovanni ang bigat ng kanyang hoyhan. Naalala niya kung paano siya naniwala sa mga kasinungalingan ni Cheska na iniwan daw siya ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Napatay na raw ito sa isang aksidente. Lahat pala ay isang masalimuot na palabas upang mailayo siya sa kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Lumapit ang isang doktor na may seryosong mukha. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba nagdadala ng mabigat na balita. Tumayo si Giovanni. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doc, kumusta po ang inay ko? Sabihin niyo po sa akin na lalaban siya. Ang pakiusap ni Giovanni, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mr. Giovanni, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit ang pagtama ng kanyang ulo sa matigas na sahig ay nagdulot ng matinding tiyantong sunaw. Ang kanyang edad at ang pisikal na panghihina dahil sa kakulangan sa nutrisyon sa mga nakaraang linggo ay hindi nakakatulong sa kanyang paggaling. Paliwanag ng doktor sa isang tonong puno ng propesyonal na lungkot. Sa ngayon, tanging milagro na lamang ang maaari nating asahan.
Kailangan niyang magising sa loob ng susunod na 48 oras. Naiwang mag-isa si Giovanni sa harap ng salamin ng ICU. Pinagmasdan niya ang kanyang ina na napapalibutan ng mga tubo at kable. Ang maliit at payat na katawan ni Luminada ay tila ba lulutang sa puting kama ng ospital. Inilabas ni Giovanni mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na nahanap niya sa sahig ng mansyon kanina. Ang choy tranghat ni Luminada na naputol nang mahulog siya. Isa-isang pinulot ni Giovanni ang mga nagkalat na butil ng rosaryo. Ang bawat butil ay tila isang alaala ng pananampalataya ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang China spin ang mga ito. Pilit na ibinabalik sa isang buong choy, habang ang bawat luha niya ay pumapatak sa kanyang mga kamay. Ito ang kanyang golden moment, isang makapangyarihang larawan ng isang bilyonaryong nakaluhod sa sahig ng ospital. Pilit na binubuo ang pananampalatayang matagal na niyang kinalimutan. Inay, parang awa niyo na. Huwag niyo muna akong iwan. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Gusto ko pang maranasan ang luto niyo ng sinigang na hindi ko na kailangang kainin ng palihim. Gusto ko pang makita ang ngiti niyo sa gitna ng liwanag, hindi sa dilim ng basement. Bulong ni Giovanni habang idinidikit ang rosaryo sa kanyang noo. Ngunit ang katahimikan ni Luminada ay tila isang pader na hindi matibag. Ang monitor na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunog. Isang walang katapusang nota na nagpabilis sa tibok ng dibdib ni Giovanni. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtakbuhan papasok sa silid. Itinutulak ang mga gamit na tila ba nakikipagkarera sa kamatayan. Napatayo si Giovanni. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa salamin. Ang tanging nakikita niya ay ang kaguluhan sa loob at ang maputlang mukha ng kanyang ina na tila ba tuluyan nang bumibitiw sa mundo. Lalaban pa ba ang puso ni Luminada para sa huling pagkakataon o ang kanyang sakripisyo ay magtatapos sa isang huling hininga sa gitna ng lamig ng ospital? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin na nakapatong sa dibdib ni Giovanni. Matapos ang ilang oras ng pakikipagbunos sa kamatayan, ang matinis na tunog ng monitor ay dahan-dahang napalitan ng isang regular at panatag na kumpas, isang himig ng buhay na muling nagbabalik. Ang mga doktor at nurse ay isa-isang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Dahan-dahang pumasok si Giovanni sa silid. Ang sikat ng araw sa labas ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nagbibigay ng gintong liwanag sa maputlang mukha ni Luminada. Sa gitna ng amoy ng disinfectant, tila may bango ng pag-asa na lumulutang sa hangin. Napansin ni Giovanni ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng kanyang ina, isang maliit na senyales na tila isang malakas na sigaw ng tagumpay sa kanyang pandinig. Nang dahan-dahang idilat ni Luminada ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang duguang mukha ng kanyang anak na puno ng hoyhan. Ang kanyang unang salita ay hindi isang sumbat, hindi isang daing ng sakit, kundi isang tanong na tanging isang ina lamang ang may kakayahang bigkasin sa gitna ng sariling pagdurusa. Anak, nakakain ka na ba? Huwag kang masyadong magpagod, baka magkasakit ka. Ang pabulong na boses ni Luminada ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ni Giovanni. Humagulgol si Giovanni. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang hinahalikan ang mga kamay ng kanyang ina. Inay, patawarin niyo po ako. Napakabubu ko po. Hinayaan ko kayong magdusa sa sarili nating tahanan. Patawad po. Shh! Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga, ligtas ka. Ang mahalaga, dilat na ang iyong mga mata. Nakangiting sagot ni Luminada. Bagaman bakas pa rin ang panghihina sa kanyang boses. Pagkaraan ng ilang linggo, nang muling lumakas ang katawan ni Luminada, hiniling niya kay Giovanni na dalhin siya sa isang lugar bago sila tuluyang umuwi sa mansyon. Dinala siya ni Giovanni sa likod ng rehas ng isang malamig at madilim na selda. Doon, nakita nila si Cheska.
Ang dating maganda at mapagmataas na senyora ay nakaupo sa isang sementadong sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at desperasyon. Anong ginagawa niyo rito? Para pagtawanan ako? Para ipakita na panalo na kayo? Rinit ni Cheska. Ang kanyang boses ay paos sa kakasigaw. Tumingin si Luminada kay Cheska nang may halong lungkot at awa. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tanging ang lalim ng pangunawa ng isang babaeng dumaan na sa lahat ng hirap. Hindi ako naparito para saktan ka, Cheska. Naparito ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong dalhin ng anak ko ang bigat ng galit mo sa kanyang puso. Mahinahong wika ni Luminada. Ang kayamanan ay lumilipas, ang kagandahan ay kumukupas, pero ang pag-ibig na tapat ay nananatili. Sana, sa gitna ng dilim dito, mahanap mo ang iyong sarili. Napahagulgol si Cheska. Ang kanyang kataasan ay tila gumuho sa harap ng kababaang loob ng babaeng dati niyang tinawag na Vuvu. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang kalayaan. Sa kanilang pagbabalik sa mansyon, hindi na bilang isang katulong si Luminada. Siya ay nakasuot ng isang maringal na terno na gawa sa seda. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Giovanni himself pushed her wheelchair, showing the world who the true queen of the house was. Inay, may kailangan po kayong malaman, ani Giovanni, habang nasa gitna sila ng sala. Ang mga share ng kumpanya. Hindi ko ito nailipat kay Cheska. Lahat ng ito ay nakapangalan sa inyo. Kayo po ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Isang ngiti ng kapayapaan ang sumilay sa mga labi ni Luminada. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang ligtas na ang kinabukasan ng kanyang anak. Subalit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang hindi inaasahang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang abogado ang nakatayo doon. May dalang isang lumang sulat na nahanap sa mga gamit ni Cheska. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Giovanni at ng kanyang ama. Ano ang lihim na itinatago ni Cheska sa loob ng matagal na panahon? At handa ba sina Luminada at Giovanni na harapin ang isa pang bago na maaaring gumulo sa kanilang muling nahanap na kapayapaan? Ang tunog ng pagpunit ng sobre ay tila isang marahang bulong ng nakaraan na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Hawak ni Giovanni ang liham na nahanap sa mga gamit ni Cheska, isang lumang papel na may bahid ng dilaw at amoy ng itinatagong pait. Sa tabi niya, si Luminada ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nananatiling payapa. Tila ba handa na siyang tanggapin ang anumang huling sikretong ibabato ng tadhana. Habang binabasa ni Giovanni ang bawat salita, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang liham ay mula sa kanyang pumanaw na ama, isinulat ilang linggo bago ito bawian ng buhay. Doon ay nakasaad ang katotohanang matagal na itinago ni Cheska. Alam ng kanyang ama ang tungkol sa pagmamalabis ni Cheska at ang plano nitong ubusin ang yaman ng pamilya. Ipinagkatiwala ng kanyang ama ang lahat kay Luminada dahil alam niyang sa oras na maligaw ng landas si Giovanni, tanging ang puso lamang ng isang ina ang makakapagligtas sa kanya. Nandito ang lahat, inay. Alam ni Papa ang lahat. Ang boses ni Giovanni ay naging basag, puno ng panibagong bugso ng hoyhan. Itinago ito ni Cheska dahil alam niyang wala siyang makukuha kung malalaman ko ang totoo. Pero sa kabila ng lahat, nanatili kayong tahimik. Nanatili kayong nagdurusa sa ilalim ng kanyang kamay para lang mabantayan ako. Dahan-dahang hinawakan ni Luminada ang kamay ng kanyang anak. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na humahaplos sa bawat sugat ng nakaraan. Ang katotohanan, anak, ay parang sikat ng araw. Maaaring harangan ng makakapal na ulap, pero darating ang oras na muli itong sisikat. Hindi ko kailangan ng papel para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Lumipas ang mga buwan,
At ang mansyon na dati ay puno ng sigaw at takot ay naging isang tahanan ng tunay na kapayapaan. Ang mga bakas ng madilim na kahapon ni Cheska at Imelda ay tuluyan ng binura ng bagong simula. Si Cheska at Rico ay nahaharap sa mahabang taon sa loob ng bilangguan, habang si Imelda naman ay dinala sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip dahil sa labis na pagkabigla at kasakiman na lumamon sa kanyang pagkatao. Isang hapon, sa malawak na kusina, si Giovanni naman ang nakasuot ng apron. Ang amoy ng kumukulong sampalok at sariwang gulay ay muling namutawi sa hangin. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay dahan-dahang humahalimuyak, dala ang bango ng sinigang na tila ba naglilinis sa lahat ng pait na dumaan sa kanilang buhay. Inihahanda niya ang paboritong pagkain ng kanyang ina, ang pagkaing naging tulay ng kanilang muling pagkikita. "Inay, handa na po ang hapunan," tawag ni Giovanni nang may malawak na ngiti. Inalalayan niya ang kanyang ina patungo sa mesa. Bago sila magsimulang kumain, kinuha ni Giovanni ang kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na dati niyang binaliwala, ang mga kamay na nagdusa sa basement, at ang mga kamay na nagligtas sa kanyang buhay. Sa isang mapitagan at madamdaming pagkilos, dahan-dahan niyang idinampi ang likod ng kamay ni Luminada sa kanyang noo. Ang pagmamano na yon ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay isang panata ng habambuhay na paggalang at pagmamahal. "Patawad po sa lahat, inay. Mula ngayon, wala nang dilim, wala nang lason. Tayo lang dalawa," bulong ni Giovanni, habang ang mga luha ng kaligayahan ay pumatak sa kanyang mga pisngi. Nakangiting uminom si Luminada ng unang subo ng sabaw na niluto ng kanyang anak. Ang asim nito ay kasing tamis ng tagumpay, at ang bawat lunok ay puno ng pag-asa. Napagtanto nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa kinang ng mga diamante, kundi sa higpit ng yakap at lalim ng pag-unawa ng isang pamilya. Ang mansyon ay muling napuno ng tunay na liwanag, hindi mula sa mga mamahaling chandelier, kundi mula sa pagmamahal ng isang ina na tinawag na Luminada. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang liwanag. At sa wakas, ang liwanag na yon ay hindi na muling magdidilim. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan na kanilang dadalhin habang buhay. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. May dalang bango ng mga pino at sariwang bulaklak na sumasayaw sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. 5 taon na ang lumipas mula nang ang madidilim na ulap ng kataksilan ay tuluyang maparam sa buhay ni Luminada at Giovanni. Sa malawak na beranda ng kanilang bagong tahanan, ang bawat sulok ay hindi na nababalot ng takot, kundi ng halakhak at tunog ng payapang pag-uusap. Si Luminada ay nakaupo sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na narra. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang suot na telang lino ay sumasalamin sa kanyang pagiging reyna ng tahanan. Wala na ang kalyo sa kanyang mga palad. Ang tanging bakas na naiwan ay ang ningning sa kanyang mga mata, na tila ba nahanap na ang tunay na dulo ng kanyang sakripisyo. Sa kanyang kandungan ay nakasandal ang isang batang babae, si Maria Luminada, ang kaisa-isang anak ni Giovanni sa kanyang bagong asawa na si Elena. Isang simpleng guro na nagturo kay Giovanni na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay ng may respeto. "Lola, bakit po laging masarap ang luto ninyong sinigang?" sabi ni Papa. Iyon daw po ang sikreto niyo kung bakit siya gumaling. Ang malambing na tinig ng bata ay tila isang awit sa pandinig ng matanda. Dahan-dahang hinaplos ni Luminada ang buhok ng kanyang apo. Ang bawat daloy ng kanyang kamay ay puno ng pag-iingat. Tila ba tinitiyak na ang batang ito ay hindi kailanman makakaranas ng pait na kanyang dinanas. Ang sikreto, apo,
ay hindi nasa sampalok o sa karne. Ang sikreto ay nasa bawat panalangin at pagmamahal na inihahalo mo sa sabaw. Kapag nagluluto ka para sa taong mahal mo, ang bawat patak ng pawis mo ay nagiging biyaya. Mula sa pintuan, lumabas si Giovanni bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate. Ang kanyang tindig ay puno ng kapanatagan. Ang mga mata niyang dati ay balot ng kadiliman at hoyhan ay kumikinang na ngayon sa kaligayahan. Inilapag niya ang tray at mabilis na lumapit sa kanyang ina. Sa isang pamilyar at mapitagan na pagkilos, kinuha niya ang kamay ni Luminada at idinampi ito sa kanyang noo. Ang pagmamano na yon ay hindi na isang paghingi ng tawad, kundi isang pagkilala sa kabanalan ng kanyang inay. Inay, dumating na po ang balita mula sa Luminada Foundation. Marami na po tayong natutulungang mga matatanda na inabandona ng kanilang mga pamilya. Lahat sila ay may maayos na matutuluyan at sapat na pagkain. Ani Giovanni, ang kanyang boses ay puno ng dangal. Ito ang kanyang paraan upang ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ina, ang maging liwanag sa gitna ng dilim. Napangiti si Luminada. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kapayapaan. Napatawad na niya ang nakaraan at ang bawat sugat na iniwan ni Cheska at Rico ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang lakas. Alam niyang sa bawat taong kanilang natutulungan, ang pait ng kanyang dusa sa basement ay napapalitan ng tamis ng pagtulong. Nahanap mo na ba ang kapayapaan, anak? Mahinahong tanong ni Luminada. Tumingin si Giovanni sa malawak na tanawin ng Bulkang Taal, pagkatapos ay muling bumaling sa kanyang ina at sa kanyang anak. Opo, inay. Nahanap ko ang kapayapaan nang matutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang pagkakataong magmano sa inyo tuwing umaga at makasalo kayo sa hapagkainan ng walang itinatagong lihim. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng mapulang kulay sa abot tanaw, ang tatlong henerasyon ay nanatiling magkakasama sa beranda. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang mahinang huni ng mga ibon ay nagsisilbing koro ng kanilang bagong simula. Ang bawat paghinga ni Luminada ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang anino sa sariling mansyon patungo sa pagiging reyna ng puso ng kanyang anak ay ganap na. Ang pait ng sinigang ay naging simbolo na ng kagalingan at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Sa wakas, ang tahanan ay naging tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang pagmamahal ay hindi kailanman kailangang magtago sa dilim. Ang liwanag ni Luminada ay mananatiling naglalagablab, hindi na muling hihina at magsisilbing gabay sa susunod pang mga panahon. Ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang malakas na sigaw, kundi sa isang banayad na bulong ng hangin. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang tanging lason na kayang pumatay sa kahit na anong kasamaan at ang tanging gamot na kayang bumuhay sa kahit na anong pumanaw na pag-asa.